si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. Dahil nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School. For grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Ito yung kanyang school records. Next will be the, in-attach ho kasi pag nag-enroll ka, meron kang mga, i-attach mo yung alien certificate of registration mo at lumalabas yung alien certificate of registration niya match doon sa alien certificate of registration na hawak ng Bureau of Immigration. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China, no, in Chinese, at tinranslate and tinranslate siya sa English. So nakasulat dito na father niya si Guo Jiangjong, alam na ho natin, at ang mother niya ay si Wen Yilin. So I just want to put this on record and show to the committee because as we go along, ang dami hong nagpo-provide ng information Kasi nga lumalabas yung totoong identification at gusto ho namin din magamit. Sayang naman itong mga pieces of evidence. Gusto ho namin magamit para lalong tumibay yung kaso na ifina-file po ng ating Solicitor General. We will be happy to receive these documents, Honorable Senator, and we will consider the same together with the team, together with the Honorable Solicitor General on the deliberation on the filing of a quo warranto. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Hiniling ni Senator Risa Hontiveros na ipaaresto na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa matapos hindi na naman sumipot sa Senate hearing. Inilabas din sa Senado ang ilang records ni Guo na nagpapatunay na hindi umano siya lumaki sa farm at nag-homeschool. Sa pagtatapos ng Senate hearing tungkol sa money raid na Philippine Offshore Gaming Operators or Pugo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga nitong Miyerkules, nagbigay ng babala si Senator Risa Hontiveros kay Guo Huaping alias Alice Guo. Hindi natin hahayaang basagin nila tayo ng tuluyan at itutuloy po natin ang investigasyong ito. At kay Guo Huaping alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ani Senator Hontiveros, dagdag pa niya, ang patuloy ninyong pagtanggi gaya ng sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian kanina ay kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na sign of guilt ang hindi pagsipot sa Senate hearings ni suspended Bamban Mayor Alice Guo at iba pang nasasangkot sa issue. Itong hindi nila pagdalo rito ay kawalan huyan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad para magpaliwanag. At para sa akin, sinyalis ho ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat at meron silang tinatago. Saad ni Gatchalian. Isiniwalat ni Senator Win Gatchalian na hindi lumaki sa farm at hindi rin homeschool ni Teacher Robilin, si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, dahil nag-aral daw ito sa kaparehong eskwelahan ni Senator Win Gatchalian. Sa patuloy na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipinakita ni Gatchalian ang umano'y school records ni Guo sa Grace Christian High School. Inilabas din ng senador ang naka-attach na alien birth certificate of registration sa enrollment form si Guo. Tugma umano ito sa dokumento ng Bureau of Immigration. Kasama ring naka-attach ang isang birth certificate mula China na nakatranslate sa English. Nakasulat umano dito na ama niya si Guo Jianchong at ina niya si Wen Yilin. Apparently, si Guo Huaping or si Alice Guo ay hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School for grades 1, 2, and 3, year 2000 to 2003.
Pagsisiwalat ni Gatchalian sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Miyerkules, July 10. Hindi siya homeschooled ni Robilin. Nag-aral po talaga siya. And natatandaan ko si school po namin, wala pong farm po doon, puro building. Dagdag pa ni Gatchalian habang ipinapakita ang umano'y school record ni Guo. Dagdag pa ng senador ang alien birth certificate of registration na ipinasa ni Guo sa paaralan ay tugma sa dokumentong hawak ng Bureau of Immigration or BI. And in that enrollment document, interestingly, meron ding birth certificate galing sa China na translate sa English. So nakasulat dito na father niya si Go Jianchong na alam na po natin at ang mother niya ay si Wen Yilin, ani Gatchalian. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong May 22, paulit-ulit na lahad ni Guo na siya ay lumaki sa farm dahil itinago siya ng kanyang ama. Kasama raw niyang lumaki ang makasamahan niya sa farm at siya ay homeschool lang. Ang teacher niya raw ay may ngalang Teacher Robilin. Samantala, naghain ng petisyon ang maabogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Korte Suprema nitong Miyerkules, July 10 para pigilan ang mga imbitasyon at supina ng Senado para padaluhin ang alkalde sa mga pagdinig. Hiniling ni Mayor Guo sa hukuman na pagbawalan ang Senado na pilitin siya na dumalo sa kanilang mga pagdinig. Maghihingi kami ng tulong sa Supreme Court na kung pwede, i-excuse niya siya sa mga Senate hearings. Sabi niya lahat ng nangyari doon Ano pa bang itatanong sa kanya? Ang dami niya ng kasong sinampa sa kanya. So, yung kanyang constitutional rights, self-incrimination, ano na yun, nakataya na doon. Pangatlo, marami ng breach of privacy na ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hingi kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuses sa ganyan mga hearings. Mag-usap kami kung okay na yung kanyang condition, wala namang reason. Kasi naman niya naman kaya siya kinokontek kasi kailangan niya magsalita doon. Pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, madali naman natin ipalis yung mga warrant na gano'n. Samantala, ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, NBI fingerprint comparison and analysis reveal. Walang magkatulad na fingerprints kahit sa identical twins o kahit ilang bata pa ang sabay-sabay na ipinanganak. Your fingerprints are your unique identification. Impossible to forge, unlike signatures. At hinding-hindi maikakaila na ang fingerprints ni Alice Guo at Go Huaping ay iisa. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns. Sa 4 branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa daliri, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan at ang poroscopy po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Dactyloscopy, it is positive identification po, unique identification, infallible means of identification, meaning to say it is incapable of error. Absolute perfect identification. And our result is bounded by the 3 dogmatic principles of fingerprints. We have the principle of constancy or the principle of permanency, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the 3rd month of the embryonic period until decomposition sets in after death. Kaya po, Dr. Kahanding, yung fingerprints nung batang o menor de edad na Guo Huaping dun sa application para sa Special Investors Resident Visa nung kanyang ina ay kaya niyong ikumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice Leal Guo. Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from
Mula nung pinanganak po tayo hanggang ngayon, size lang po ang magbabago. Wala pong pagbabago yun. We have also the principle of variation, meaning to say that no two prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilan pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa 10 daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. And we have also the principle of infallibility, means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po ang isa sa pioneer ng fingerprint identification. Emperor Tenzin of China, 246 BC, siya po ang nag-introduce ng fingerprint. Ginagamit po yan in signing of contracts, documents, signature. Yan po ang best signature na hindi mapo-forge. Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Ma'am, So sabi nyo, Doctor, ever since tinatanggap ang findings ng NBI sa lahat ng korte, na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korte Opo. iyon. Salamat po. Please proceed. ito po yung sinubmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment na sinubmit nyo po sa amin. Board of Investments po? Opo. Ano po? Kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, and Wesley Leal Guo. In comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yun, kung nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that the question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung People versus Marciano Medina, the first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po, Wesley Leal Go. Kinumpare po natin, ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala niyo po sa opisina namin. Nag-match po siya dito sa fingerprint namin sa master file. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo. Sorry po. Yes, hindi lamang 10, 17. Opo. Tuloy Dito po. po sa fingerprint naman ni Alice Guo, nag-match din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Board of Investment po, Okay. Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11 points. Yun naman po sa pagtatanong nyo, para ma-confirm po natin ang kanyang identity, meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card na March 28, 2006. Na-compare po namin, nakakuha po kami ng 18 identical ridge characteristics. Yes, sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Huaping ay isang tao lang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guo at si Guo Xiang Dian ay isang tao lang po. That's the end of our presentation. Thank you very much. Isa na namang kababayan natin ang ninakawan ng identity at ginamit bilang incorporator sa halos 200 na illegal pugo.
Kilalanin si Lieutenant Jessa Mendoza. Nagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng AFP, Philippine Navy sa West Philippine Sea mismo. Di niya akalain na hindi lang karagatan natin ang pilit ninanakaw, kundi pati ang pagkatao niya matapos gamitin ang kanyang pangalan bilang incorporator sa 193 Pugo nang hindi niya alam. Ani Senator Risa Hontiveros. Pasensya na po, Your Honor. I am not affiliated in any of the 193 companies listing me as a director, officer, or incorporator. I now find my very person invaded by natural and juridical personalities with foreign-sounding names. I am Jessa Y. Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy and a proud member of Philippine Military Class of 2014. Accompanying me today is my legal counsel, Attorney Michael A. Gaspar. Today, I stand before this honorable committee in my personal capacity to share my most unfortunate experience as a victim of identity theft. The shocking revelations regarding my experience started April last year when I received in my residence a letter of authority from the BIR for tax deficiency linked to a Shin Wanhao online game technology incorporated. I initially did not give it much thought, thinking that it was merely a mistake since my name only appeared on a courier sticker and not on the LOA itself. Moreover, prior to the receipt of the LOA, I have not heard of Shin Wanhao online game technology incorporated. I definitely did not have any affiliation of the said corporation. 5 months later, after this, I received another LOA for tax deficiency of Handy International Power Carry Incorporated. This time, however, my name appeared on the letter as the supposed treasurer of the said corporation. To make matters worse, other family members' name also appeared on the same LOA. 2 other individuals with foreign-sounding names, namely Xiao, Wei Dai, and Wei He, were listed as incorporators and directors. I do not know who these individuals are, and I was never involved in the preparation and operation of the Handy International Prime Carry Incorporated. In April of this year, things got more distressing. I received a subpoena from the Office of the Prosecutor of Makati directing me to submit a counter affidavit relative to the non-registration, non-remittance, non-production, and non-reporting of Reserart Construction Corporation in violations of Republic Act 11199, also known as Social Security Act of 2018. In compliance with the subpoena, I submitted my counter affidavit denying any involvement with the Reserart Construction Corporation. Prior to the subpoena, I have not heard of the Reserart Corporation except for 2 relatives whose names were also listed as incorporators. I do not have any affiliations with the said corporation. 2 other individuals with foreign-sounding names, namely Ziyan Li and Hayan Zhang, were listed as incorporators. When my lawyer checked the credentials of the notary public who supposedly notarized the articles of incorporation of the Reserart Corporation, he told me that there was no such lawyer and the roll number belonged to another lawyer. Unfortunately, I was indicted, allegedly violating SSS Act, and a warrant of arrest was issued against me. To secure my person against preventive imprisonment, I had to post a cash bond of 108,000 pesos. I reached out to the Security Exchange Commissions on April 22, 2024. A few days after I was given a subpoena. Upon consultation to the Company Registration and Monitoring Department and Enforcement and Investor Protection Department, or the EITD, I filed a request for a reverse search of the affiliations of all the corporations under my name. Subsequently, I was advised to file a petition for revocation against the corporations wrongly associating me with their boards. That same week, I also filed a police blotter about my situation. After 2 months of waiting for the result of the reverse search, with the help of my legal counsel,
we secured from the Security Exchange and Exchange Commission a preliminary 5-page list of the corporation where my name is listed as director or incorporator. To my surprise and dismay, my name, taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half, or around 100, have foreign-sounding names. Prior to the result of the reverse search, I was not aware of the existence of any of these corporations. Just last week, I received a subpoena disaster from the Bureau of Internal Revenue concerning the International Crime Carry Incorporated, one of the 193 corporations. In light of these distressing revelations, I affirm the truthfulness of my statements and emphasize that I am not affiliated in any of the 193 companies listing me as a director, officer, or incorporator. That I do not know any of the individuals with foreign-sounding names listed as incorporators or directors of the said corporations. I assert that I have no involvement in any business venture and that the only source of fund or income is my job as a devoted member of the Armed Forces of the Philippines, which I have committed 13 years of my life in serving my country with courage, integrity, and loyalty. Pasensya na po, Your Honor. It's all right, Lieutenant. As I take the necessary actions to extricate myself from the situation. Sorry po. Okay lang po, Lieutenant. Because I must confess that I am apprehensive about the number of issues. I am at first concerned that the possible effort of my situation is exposed to my subordination and not affect my action. I have just completed my last studies for next week po yung graduation ko. I feel that my of studying law and becoming a lawyer will never come to fruition. But above all, I am afraid that we be affected while I am not afraid of myself. I am afraid that my lives may be endangered. I have already spent a part of my military career patrolling our western seas, specifically the West Philippine Sea, contributing in my own small way to the greater effort to safeguard our territorial integrity against foreign intrusion. It is tragic that after returning to the safety of our shores, I now find my very person invaded by natural and juridical personalities with foreign-sounding names. But the greatest tragedy is the real possibility that I am executed and tried with the instrumentalities of the very own institution that I have sworn to defend and protect at the cost of my own life. May the situation that I myself introduce serve as a cautionary tale for all, demonstrating that if it can happen to an ordinary person like me, it could also happen to anybody. I can only hope and prevent that my testimony before this honorable committee help in ensuring the sorry state of affairs that I now find myself in will not happen to anyone else. That would be all. Thank you, ma'am. Sorry po. Wala pong dapat i-sorry. No apologies necessary at all, Lieutenant Jessa. And thank you very much po for coming forward to help the committee in our investigation. Sa iba pang ulat, itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ang legal counsel ng isang Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa Porac, Pampanga na ni-raid ng mga otoridad noong Hunyo.
Naglabas ng pahayag si Harry Roque matapos isiwalat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer or CEO Alejandro Tenco na nakipag-ugnayan siya sa PAGCOR sa ngalan ng Pugo Company na Lucky South 99. Mariin niyang itinanggi ang mga ulat ng media tungkol sa sinabi ni PAGCOR Chief na siya ang kinatawan ng naturang illegal na pugo. Narito ang buong pahayag. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling mga balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging recommendation lang ni Chairman Tenco ng mga panahon na yon ay dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po, no? Ganyan po nangyari sa akin. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga isang taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR, naliniligawan itong Whirlwind Corporation na mamhunan dun sa dalawang proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind at ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng IPIRA-LO at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB, no? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So, ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na Pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga Pogo sa panahon ng quarantine,
ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng Pogo. So pagkakaintindi ko po talaga, si Ms. Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan po kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. More kung ano po yung nilabas ng AMLAC and sino-sino po yung sakop nito. Actually, nakita ko yung question nyo kahapon kung I'm looking at my phone. Kung tinatanong nyo kung magkano yung amount, wala pang hiningi ko sa AMLAC yung exact amount pero hindi pa lumalabas eh. I'll text it to you later on. Hiningi ko direct siya sa AMLAC. Pero so far, ang mga na freeze, 36 bank accounts ni Alice Guo, 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter. So ito yung mga assets ni Alice Guo na freeze ng AMLAC. In fact, matagal na namin hiningi itong detalye at matagal na namin pinapressure sila to file even during the beginning of the hearing, which is early May. Inaano na namin sila, pinapressure na namin i-file yung AMLAC case kasi hindi namin ma-disclose sa committee. If you remember, hindi namin ma-disclose sa committee until ma-file at until mag-rule yung Court of Appeal. Nasa CA kasi ito eh. So, if, in other words, mas mataas yung requirement para humingi ng freeze order. So, final nila ito kahapon. Nakita nga namin na 36 bank accounts. Biro mo, isang tao, 36 bank accounts. 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter na freeze. And then aside from that, meron pang mga bank accounts ng mga corporation. I share with you yung listahan ng corporations. At yung mga individuals kasama doon yung mga fugitives na partners ni Alice Guo. So lahat yun na freeze. And gagawin ko na lang next hearing, ipapa-explain ko sa kanila yung amounts na freeze per person. Kasi binigay nila sa amin yung amounts. At malaking amounts talaga. We're talking about billions. No? In a span of 3 years, billions yung pumasok sa accounts ni Alice Guo. Pero if you look at their corporations, kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing corporations, pag tinignan natin corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami, paano nagawa yung Bambang Pogo Hub, no, na ang halaga 6 billion, pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Kaya maganda itong AMLAC report. In fact, itong AMLAC report, napakahalaga ito dahil dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar pumapasok sa bank account ni Alex Guo in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Sir, what's the significance na na-freeze po itong mga assets and accounts na ito? Okay. Yung pag-freeze ng mga assets and accounts, ang ibig sabihin dito, hindi ma-justify ni Alice Guo sa nagagaling yung pera niya. Diba merong pag nagde-deposit daw, kung nagtatransact ka with the banks, pag 500,000 and above, rini-report yan kaagad sa AMLAC. Pag suspicious, rini-report rin. So, ang ibig sabihin dito, kung meron kang transaction sa bangko na hindi mo ma-justify kung saan nanggagaling yan, whether sale, whether dividendo, whether passive income, kaagad suspicious yan, ina-alert na kaagad yung AMLAC. In this particular case, hindi
ma-justify ni Alice Guo saan nanggagaling yung pera niya. Kasi nga, kung tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation eh. So, sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ng AMLAC at nalaman nila, they found out, na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Pwede makawala to at wala na, no? Hindi na mahuhuli. So kaagad na-freeze to ng Court of Appeals. Sir, kaya po ba i-trace ng AMLAC kung saang bansa nang galing? Or kung meron din mga outward transactions po? Kaya. In fact, dun sa report na binigay nila sa amin, very detailed. No? Hindi ko lang ma-share ngayon, no? Kasi nga, I want AMLAC to share that. But talagang detalye kung saan nanggaling yung pera, malaking portion nanggaling sa China at pumasok dito at lumabas sa ibang mga individuals at corporation dito rin sa Pilipinas. So lahat to dapat mo i-justify, hindi walang justification. At it's worth noting na bakit ngayon lang lumabas to. If you look at the timeline, 2019 pa no na malaki yung transaction. Iba, tinitignan ko yung transaction niya. In a span of 3 years, almost billions yung pumasok sa sa account niya. Bakit hindi na-report ng bangko? So ang suspetsa ko dito, meron rin pagkukulang yung bangko. Baka yung mga bangko, lalo na yung mga branches, meron rin kontsaba na nangyari at hindi rin report kaagad sa AMLAC. Dahil ito kaagad ni-report mo. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify nung depositor, kaagad rin-report to. Bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. So meron din akong suspetsa na itong mga bangko, meron din ganitong kontsabahan. If you remember, nangyari rin yan in the past, no? Yung Bangladesh illegal transfer sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, nangyayari talaga yan. That's why nga na-establish itong AMLAC para mabilis yung reporting. Thank you, sir. Next po sa akin si Mian. Hi sir, good morning po. Sir, bago dun sa mismong question ko, follow up lang, sino po yung nagpakita sa inyo na may billions na pumasok sa account ni Alice Guo? And anong years na, sir? AMLAC. This is between 2019 to 2022, more or less. No? Okay. More or less. And So, AMLAC? AMLAC. Broad strokes muna ngayon, Mayan, dahil nga sir. kalalabas lang to kahapon and we're still bound by the executive session. But ang agreement naman namin with them, once na na-file at nag-rule ang Courts of Appeals, which kahapon nag-rule na rin, they can already disclose the details through the hearing. So, we'll wait for them to disclose that kasi daming detalye. No? We're talking about thousands of records ang tinignan nila. Sir, yung they showed you about billions of pesos na pumasok sa mga accounts niya, kahapon lang to, sir, o matagal na habang binibuild up nila yung kaso? Matagal na itong pinakita. Hindi lang namin masabi nga because of the ongoing investigation. Okay, sige. Sir, punta ako sa kasi na-interview po ni Manong Ted kanina si Attorney Stephen David. First, sir, sabi niya walang problema kung na-freeze, pero bakit to pati yung detalye ng sensitive issues, detalye, I guess he was referring to yung mga 36 bank accounts, ganyan. Bakit daw nilabas pa yon? Violation na raw yun ng right ni Mayor Guo. Sabi niya, hindi ko maintindihan anong logic unless gusto mo ng publicity trial. And if so, ganun po pa kahina yung kaso nyo para kailangan nyo pa na idama yung public sa mga ganitong, ilabas yung ganitong mga sensitive na mga detalye, sir? Yung kaso na ifinal sa Courts of Appeals forms part of public records yan. In fact, anyone can get yung petition ng AMLAC sa CA. So, yung petition na yan will contain everything. The number of bank accounts, the asset, even the amounts. At yan forms part of public records kasi final na eh. Kaya nga inantay muna ng Senado na i-file at inantay rin ng Senado magkaroon ng ruling. Dahil kung wala naman ruling ang CA, ibig sabihin walang probable cause.
No? So may ruling na at merong yung records na sa CA na. So anyone can ask for those records, no, dahil nga it forms part of public records na. So kasama din yung bank accounts, kasama din yung amounts. I just don't have the amounts right now. Pinapakuha ko pa yung petition, but may mga advance info na kami na nakuha about itong petition. Oo. Sir, sabi ni Attorney Stephen David, baka naman daw malabo yung kaso nyo kaya ginagawa ng public para sa trial na ito. Kasi kung confident daw kayo sa malakas ang kaso nyo, hindi na kayo hihingi ng saklolo sa public, meaning hindi na kayo maglalabas ng mga detalye sa public. Well, ini-inform namin yung public kung ano yung nangyayari. Like for example, itong AMLAC case, we're informing the public na mayroong AMLAC case kasi matagal na rin namin sinasabi to, the second hearing pa lang, lumalabas na yung money laundering. If you remember, linabas rin yung dalawang partners ni Alice Go na na-aresto sa Singapore because of money laundering. That's $2 billion of money laundering. Kaya maaga pa lang meron na kaming nadidetect ng money laundering. Hindi lang namin malabas yung detalye because ongoing na investigation. But since official na ngayon, at hindi lang official, may ruling pang CA, so pwede nang ilabas yung detalye for public information and public consumption. So wala. Go ahead, sir. Yeah, hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. That's why we had to wait. In fact, in last hearing, yung Wednesday, we were forcing AMLAC to reveal yung details ng case. But if you notice, AMLAC was really following the rules. Hindi sila nagsabi. Sinabi lang nila na file na, pero yun hanggat doon lang. So wala kayong nakikitang violation, sir, sa paglabas po ng detalye nyo at ng AMLAC, particularly yung mga 36 bank accounts at yung mga ari-arian ni Alice Go? Walang violation? Walang violation because that forms part of public records. And anyone can go to the courts to ask for that petition. In fact, yung mga kaso, dahil notarized yan, it forms part of public records. Hindi naman yan top secret. Kasama yan sa petition. And sa isa pa, sir, sinasabi po ni Attorney Stephen David na marami daw matatakot mag-invest sa ating bansa kapag ganito na nilalabas naman pala yung mga detalye ng tungkol sa mga investments at mga bank details. Maapektuhan ba talaga yung investment, sir, pag ganito? On the contrary, kaya hindi tayo maalis-alis sa gray list because of money laundering and POGO. Kung matatandaan mo, parati tayong may nasa gray list. Hindi tayo maalis-alis dyan eh. If you read the gray list report, which binasa namin, isa dyan sa pinakamalaking black eye sa atin na yung POGO because yung POGO nga, hindi transparent yung kanilang transaction. So ngayon, napakita natin sa buong mundo na ang AMLAC is responsive, mabilis sila, at detalyado yung kanilang pagpa-file ng case. At para sa akin, malaking sinyalis yan na sinuseryoso natin ang money laundering dito sa ating bansa. At ikukulong natin at ihuhuli natin mga criminal na involved dito sa money laundering. So para sa akin, mas tataas ang investors' confidence dahil yung mga criminal na dito ginagawa yung money laundering nila ay mahuhuli. In fact, ako, kumpante ako sabihin to, na ang Pilipinas naging money laundering haven na rin ng buong mundo dahil ang laki ng perang pumapasok billions yung pumapasok dito sa ating bansa. In the case of yung Bamban and Porac, makita natin yung construction nila pumasok dito billions of pesos pero hindi makita sa nanggaling o sino ang binayaran. Kaya hindi maganda yan para sa ating bansa at itong filing ng AMLAC case sinyalis to na effective yung ating enforcement at huhulihin natin at ikukulong yung mga taong involved sa mga criminal activities. Sir, last na from on my part po. Kasi challenge na po yung inyong confidence dito sa inyong kaso against kay Alice Go. So are you confident, sir, na malakas naman po yung inyong kaso laban sa mayor? Well, at the end of the day, may na magpa-file ng kaso yung mga executive agencies. Kami, in aid of legislation, so ang output namin, mga legislative proposal, and of course, also executive recommendations. No? So, for example, isa sa mga nakita kong recommendation namin in money laundering, we found out that, hindi ko nasasabihin kung ilan, but we found out na yung AMLAC investigative
team ay short-handed. No? And during the consultation with them, ang request nila, lakihan yung kanilang investigative team at bumili ng mga sophisticated software na kailangan ng malaking pera. No, for example, kung hindi lumabas itong money laundering issue, di namin malalaman na kailangan nila ng mas malaking pondo sa investigation at pagbibili ng mga sophisticated software. So ito yung mga legislative output na nakita ko, no? At yung AMLAC was very transparent na, and they're very honest rin na sabi nila na talagang kailangan nila ng tulong kung gusto natin bumilis yung transaction. So ang punto ko, at the end of the day, ang pagpa-file ng kaso nasa kamay ng executive, kami ang aming output legislative, pero nagtutulungan kami in so far as information is concerned. And ako, makampante ako na matibay yung kaso laban sa dito sa mga criminal syndicates. At hindi lang makikita natin multiple cases, no? Mayroong human trafficking, mayroong money laundering, mayroong ngayon may co-warrant to na I'm sure susunod dyan yung BIR tax evasion kasi nga walang final sa tax returns. Multiple yung cases na ipa-file. Pero yung detalye ng cases nasa kamay na yan ng executive branch. Thank you, sir. That's all for me. Next po sa akin si Victoria Tulad. Hi, sir. Good morning. Morning, Victoria. Sir, can you explain lang po para mas maintindihan ng layperson? Ano po ang impact or anong implication kung a certain person has this many number of bank accounts? Ano yung possible po na nangyayari? Wala naman masama kung marami kang bank accounts. No? Ang importante lang ma-explain mo saan pumapasok yung pera mo. There are two types of transactions when we transact with the banks. And these two types of transactions are being reported to AMLAC. Number one, yung covered transaction. Pag nag-deposit ka ng more than 500,000, dapat i-disclose mo sa banko saan nanggaling yan at i-report din yan sa AMLAC. Pangalawa, yung suspicious transaction. Halimbawa, nag-deposit ka ng 1 million, tapos yung disclosure mo hindi ka tanggap-tanggap o may suspicion, i-report ka agad yan sa AMLAC. So, AMLAC naman, being the Anti-Money Laundering Council, rini-review lahat yan at tignan nila kung talagang merong detection of money laundering. So, nakita nila na itong si Alice Guo and yung mga partners niya, no, pag makikita natin, kasama doon yung mga money launderers na partners, plus yung mga Go-related companies, ang daming transactions. At hindi ma-justify ngayon kung saan yung nanggagaling yung pera. If you read the income statement of the Go-related family corporations, either lugi sila, ang kita nila 100,000, 200,000. On its face value kaagad, red flag na yan. Pero pumapasok doon, daan milyon or billions pa. So magtataka ka, saan ba nanggagaling talaga yung pera nito? At yan ang naging basehan ng AMLAC, kaya nila investigan. At nakita nga nila na yung pera yung nanggagaling sa labas, hindi ma-justify kung saan nanggagaling yun. So, at yan yung classic money laundering, na yung perang galing sa ibang bansa, dinadala dito, at ginagamit yung perang yan, either magtayo ng criminal activities, pagsusuhol, paglalagay. Kaya importante na detect yung flow ng pera para hindi pumunta ulit sa masamang gawain dito sa ating bansa. So, sir, enough na ba to for AMLAC to file a money laundering case? They filed the money laundering case. Yung sa Court of Appeals, I sent yung press release nila. And then, pag nung nag-file sila sa CA, ang next step, i-freeze ng CA yung assets and cash. No, kasi nga, illegal yung pinanggalingan ng pera, therefore, dapat i-hold ng gobyerno yan. No? So, ngayon, hinold na ngayon ng gobyerno. At ang theory, bakit pati yung assets? Dahil nga yung assets, ang perang ginamit sa pagbili doon, illegal rin o hindi ma-justify. Kaya pinrelease rin yung assets. Sir, on the arrest order po against Mayor Go, kailan po natin ina-expect mailabas? According to rinig ko yung pronouncement ni
ni Senate President, as soon as may contempt, i-release niya kaagad yung arrest order. I'll talk to him. Hindi ko pa siya nakakausap, but I heard his press con or nabasa ko yung press release niya na kaagad i-issue niya. So I would assume today or probably Monday ang i-release niya, kasi ang requirement lang naman to cite them in contempt. Pero nagsulat na, sir, ang committee sa office ni SP? I have to check yung CA, pero I have to check yung COMSEC, pero yung meron namang motion at approved naman yung motion sa committee. So ano na yan it's an official motion and approved motion. So yung paperwork naman is kumbaga ministerial na lang. Importante naman the motion was approved by the chairperson. Okay. Sir, clarify lang sa process. So, nagsabina, nag-contempt, no need na for show cause or for show cause? Pwedeng diretso arrest order na? Pwede rin, yan, ano na yan, call na yan ng chairperson. Dahil yung kanyang explanation, in effect, para sa akin, that's the explanation for a show cause order. Diba, ang show cause naman is, bakit hindi ka pumunta? Explain mo. Nagbigay na siya ng dalawang explanation, 2 beses siya hindi pumunta So, in other words, for me, that's enough of an explanation on why she did not appear in the Senate. And in my opinion, an arrest order na kaagad. Hindi na kailangan pa explain pa dahil nagbigay na siya ng 2 explanation. I'm sure. Yung pangatlong explanation, I'm sure parehong explanation yung gagawin niya. So, in my opinion, dapat diretso na yan arrest order. But that's a call of the chairperson kung gusto pa niyang pa-explain o hindi. Wala kasi sa rules yung show cause order. It's really more for due process. I see. And then, sir, punta po tayo dun sa school, sa Grace Christian. Nakausap niyo ba, sir, yung principal or any official? Did they confirm na si Go Huaping ay naging student nga po nila? Nakausap ng staff ko yung council nila at isa sa mga management nila. Pumunta yung staff ko at kinausap yung legal counsel, kinausap yung one of their high-ranking officials at confirmed doon talagang nag-aral. She studied there year 2000 to 2023. 3 years lang. After that, hindi ko na alam saan siya nag-aral. And then, nung nag-grade 1 siya, 10 years old na siya nung nag-grade 1 siya, dahil foreign student nga siya, hindi siya marunong mag-English at mag-Tagalog. So, kahit 10 years old na siya, nag-grade 1 muna siya. At wala naman akong other than that, may mga pictures na lumalabas, maraming na nagsusirculate na pictures. I couldn't confirm that picture kung siya yun, dahil bata yung picture. So, hindi ko siya ma-confirm. Pero pag titignan natin kasi pag nag-enroll ka, may mga supporting documents, one of which yung SIR, yung kanyang Alien Certificate of Registration. Yung number ng Alien Certificate of Registration ni Go Huaping sa enrollment records, pareho doon sa Alien Certificate of Registration na hawak ng BI nung nag-last register si Go Huaping. So parehong-pareho siya. On top of that, dahil foreign student siya, sabi ng school, dini-require nila yung birth certificate nung original country. At nagbigay nga siya ng birth certificate ng Chinese, yung in Chinese. At pinatranslate nila at lumalabas nga doon, she was born in China. And then ang tatay niya ay si Guo Jiangjong at yung nanay niya ay si Lin Wenyi. So very clear yan doon sa birth certificate niya. Kaya again, that corroborates doon sa BOI records. Lahat klaro na kung ano yung picture. Kaya nga yung testimony niya na lumaki siya sa farm, hindi totoo yun dahil nag-aral siya sa isang eskwelahan sa Quezon City pa, hindi sa farm yun. Alam naman natin Quezon City, hindi farm. And then, hindi siya nag-homeschool dahil nag-aral siya sa formal school. Si Teacher Rubilin is really a figment of her imagination. Now, subsequent 2003, hindi na namin
alam kung saan nag-aral. Wala pa naman nagbibigay ng tip sa amin kung saan siya nag-aral. Sir, last, so ipapatawag niyo po ba ang any official of Grace Christian to the next hearing? Pinag-aaralan pa namin if ever kailangan. I think in the terms in the case of her identity, settled na yan. Siya talaga si Guo Huaping, Chinese siya. So para sa akin settled na Chinese citizen siya, and therefore dapat ma-cancel yung kanyang birth certificate. So parang yung identity issue niya is settled na yan eh. At yung mga nakuha naming mga evidence, pwede nang gamitin ng SOGEN sa pagpapalakas ng kaso nila sa co-warranto at dun sa cancellation ng birth certificate niya. Thank you, sir. Next po si Daniel. Sir, good morning. Sir, tanungin ko lang yung iba pa na pina-contempt. Nandito pa ba sila sa Pilipinas? And si Mayor Alice Guo rin ba, sir? Ano ba yung pinakahuli niyo pong nabalitaan? Nasa Pilipinas pa rin ba siya? Yeah, based on sa information namin sa BI, nandito pa siya, no? At wala pa kaming reports na lumalabas si Alice Guo o si Guo Huaping. So far, nandito pa siya. Ang alam ko lang wala dito ay yung father niya, si Guo Jiangjong, at yung mother niya, si Lin Wenyi. Yung iba, kumukuha pa kami ng information, but so far, parang nandito pa sila. Okay, so yun lang natanong ni School Records naman. Thank you, sir. Thank you. Next po yata si Kuya Marlon. Hey, sir. Good morning. Okay. Sir, under the present AMLAC law, ano yung sir liability ng mga banks, yung mga commercial banks na hindi nag-flag at hindi nagre-report ng mga suspicious transactions? Ako nakita ko mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024 lang nila na report? Sa laki ng transaction na pumapasok, bakit hindi nila report to kaagad sa AMLAC para as early as 2019 naimbestigahan na kaagad to? Definitely meron silang liability dito. As to what is the penalty on it, I'll leave that to AMLAC to determine dahil tuloy-tuloy pa yung investigation nila pagdating sa reporting and compliance ng bangko. Yung mga bangko kasi meron silang compliance office eh. At itong compliance office na ito, sinisigurado nila lahat ng transaction ay complied with the requirements of AMLAC. Kasama din pagre-report ng covered transaction at suspicious transaction. Pero ang balita ko, pagdating sa branch level, wala palang compliance office. No? Yung compliance lahat nasa headquarters. So in other words, pinapadala pa ng branch sa head office tapos doon na lang nila tinitignan kung complied o hindi. At the branch level, wala. So may time gap na nakikita kami. Pero that's not an excuse dahil alam naman natin, ang pera mabilis tumakbo yan. Ngayon with digital banking, in an instant, pwede ka na magpadala ng millions eh. So, nakikita ko procedural, meron rin pagkukulang yung bangko na dapat rin maimbestigan. Again, this is all in aid of legislation. Gusto namin ma-improve yung proseso ng bangko at gusto rin natin ma-improve yung compliance ng mga bangko. Sir, let me just go back dun sa testimony ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco. What do you make of his testimony as compared to the initial press release they made regarding the role of a certain cabinet official? Noong time na yun kasi hindi pa pinapangalanan. And then yung kumpara nyo dun sa kung anong sinabi niya during the hearing. Well, ako I appreciate yung comments ni Chairman Tenco tungkol sa hindi siya magiging hadlang na kung ipapatigil ang mga pogo, hindi siya, kumbaga, open siya sa pagpapatigil ng pogo as long as may instruction either the President or Congress. Para sa akin, malaking hakbang na yan sa pagpapatigil ng pogo dahil nakita ko, ako personally, nakita niya na talagang malala yung mga ginagawa nitong mga pogo sa ating bansa in terms of criminality.
At alam ko rin dahil yung mga kasamahan niya tulad ni Senator at ngayon Secretary Ralph Recto, si Secretary Balisacan, lahat ito ay pabor na iban yung Pogo. Tingin ko mabigat rin yung nagiging pressure sa kanya ipagpatuloy ito. Dahil nga yung regulation na matagal na natin naririnig, in fact in 2022 nung nag-hearing tayo, ganun din, stricter regulation, hindi nangyayari. At wala ko kasing nakikitang scenario from now and in the future kung ipagpapatuloy yung Pogo. Nabubuti ito at maaayos yung regulation dahil ilang taon na natin naririnig, ayusin yung regulation, hindi naayos. And one reason for that is because yung inherent conflict of interest of PAGCOR na regulator siya at operator siya. At pangalawa, ang mga enforcer natin, mga police. Hindi naman PAGCOR yung nag-enforce, mga police rin eh. So, wala rin sa kamay nila yung enforcement. So, in other words, talagang nakikita na rin by PAGCOR themselves na napakahirap i-garantiya na itong mga Pogo ay hindi na magiging problematic sa ating bansa. In fact, point blank, tinanong natin nga, kung tingin niya hindi na mangyayari, hindi rin siya masagot eh. Kung hindi mo masagot ang isang industriya na magiging maayos, may problema na tayo. No? Dahil dapat i-garantiya ng isang ehensya na itong industriya na ito ay hindi magkakaroon ng kriminalidad at hindi magiging problematic sa ating lipunan. Sir, but were you surprised na parang kumambyo siya as many observe regarding dun sa una niyang binanggit ng role ni former presidential spokesperson Harry Roque? Kasi dun sa original press release ng PAGCOR, it says sila yung gumamit ng word na lobbying. And yet, doon sa hearing, parang binabawi niya na hindi naman nag-lobby, hindi nag-pressure. Well, in fairness naman kay Harry Roque, the way I understand based on the hearing, kasi narinig ko na yung detalye sa hearing, nung tinutulungan niya ito si Cassandra Lee dun sa mga papeles, wala na siya sa gobyerno, private citizen na siya. At bilang isang abogado, bumalik siya sa kanyang private practice. That's the way I understand it. So, nung tumawag siya at nag-lobby siya, or maybe the word lobby is not correct, no? Because wala na nga siya sa gobyerno. Nung tumawag siya at nag-follow up siya at in-assist niya yung si Cassandra Lee, lahat yun private citizen na siya. So, para sa akin, just to be fair, trabaho niya maging consultant no? Bilang abogado, at trabaho niya na gampanan yung assignment na ibinigay sa kanya ng principal niya. No? So, bilang abogado, syempre alam niya yung mga legalities. Tinawagan niya yung PAGCOR para lakarin yung mga papeles. So, para sa akin, natural yan para sa isang private practice law firm. Iba yung storya siguro pag nasa gobyerno pa siya, incumbent spokesperson pa siya, or nasa gobyerno, yan, ibang story yan. Pero nasa private practice na siya eh. That's the way I understand doon sa story sa hearing. Sir, balik lang ako dun sa pagpasok ng pondo dun sa mga accounts ni Alice Go. Sir, billions of pesos yung binabanggit niyo. Sir, may ballpark figure lang between those years ng 2019 hanggang 2022. Ayaw ko magkamali kasi ayaw ko magkamali I'll give it to you. Basahin ko lang yung notes ko. I'll give it to you later. And I'll seek clearance lang from AMLAC kung okay na to disclose. Kasi pinakuha ko rin yung petition nila eh. And I'm sure nandoon yun. Kasi yung petition, kung magpapa-freeze ka ng bank accounts, obviously, dapat ilagay mo doon kung ano yung mga laman ng bank accounts. So, pinapakuha ko lang petition.
And I'll let you know later on. But definitely billions yun. Hindi hundreds of millions, it's billions. Alam ko medyo vague yung billions, but I'll give you the exact amount later on. Ang alam ko, within 2019, kung kailan pinatayo yung Pogo Hub, at within 2022 or 2023, billions yung pumapasok sa kanya at billions din yung lumalabas sa kanya. But I'll give you the exact amount later on. And sir, may we know if the source of the funds are the same or several entities din pinanggagalingan? Several entities. Company. And are these companies or individuals? Both individuals and companies. Iba-iba siya. Kaya nga sabi ko sa AMLAC, dapat dinisclose na nila para malaman, kasi nasa petition yun naman yan eh. Pag hiningi namin petition, bakit? Andun rin lahat yun. Ano? So, but it's good to investigate that. Para sa akin, ito isa sa pinakamalaking anggulo nitong kriminalidad na ito eh. Yung money laundering eh. At based dito sa mga nakikita ko, nagiging money laundering hub na rin tayo. Dahil nga, ang daling magpasok ng pera dito eh. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera, at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o pagnagay. Sir, uli na lang po. Sir, kahapon may binanggit yung NBI that they found out na about 200 Chinese nationals were given birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oo nga eh. How concerning yun eh? Very concerning. Kasi, Santa Cruz, out of all places, sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang nagbigay pa ng late registration birth certificate or fake birth certificates. It goes without saying, talagang may sindikatong umiikot o may sindikato sa loob ng PSA o may sindikato mismo doon sa Santa Cruz na nag-aayos ng ganitong peking birth certificate. In fact, last Saturday, may nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama na passport, kasama na driver's license is 300,000. So, merong mga ganun na naglalakad, magbigay ka 300,000, bibigyan ka niya ng birth certificate, bibigyan ka niya ng passport, bibigyan ka niya ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakarin niya nila lahat yun. Pero ang source kasi lahat yan ay birth certificate. Once na may birth certificate na, madali na kunin ng iba. So, yun yung narinig ko sa Chinese community na umiikot ngayon dahil nga lumabas na ito. Pumotok tong issue na ito eh. So, apparently, meron pala talagang ganyan na modus among gustong kumuha ng second birth certificate. Sen, do you intend to pursue a separate investigation on this 200 Alice Guos? Oo. Tama ka doon. Ito, in effect, 200 Alice Guo to eh. And I remember na pumotok to because merong isang Chinese na gusto kumuha ng passport. Nung ini-interview na ng DFA, hindi niya na masagot-sagot. At hindi rin siya marunong mag-Tagalog. No? So, nag-file na ako ng resolution to look at this closely. And we are urging PSA to already think about this and provide us with solutions dahil nag-uumpisa ito sa PSA. At ang setup kasi natin, PSA yung National Repository. Pero local government units ang may hawak sa civil registry. Eh meron tayong 1,700 plus local government units. So, just imagine, ang dami mong pwedeng puntahan para mag-file ka ng birth certificate. No? Karamihan nga raw dito sa 200, nabasa ko, puro hilot eh. No? So, talaga naaabuso itong late registration natin at dapat maayos talaga ito. Kung hindi matatapos yung problema ito. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello po, sir. Good morning po. Ina po from Newswatch. Opo. Sir, yun kung possible na kontrabahan sa mga bangko, is that something na dapat
saliksikin sa susunod na hearing? And paano yung gagawin, sir? I-imbitahan ba dapat magsalita yung representatives ng mga banks to explain? Definitely. Nakita ko meron ding pagkukulang yung mga bangko pagdating sa compliance and monitoring. Kagaya ng sinabi ko, 2019 pa ito, bakit ngayon lang lumabas? At hindi naman maliit na transaction to, we're talking about billions. So, imbitahan namin, I'm thinking of filing a separate resolution to investigate this matter. Kasi isang malaking problema na naman to, no? Yung compliance at money laundering. So, at aminado rin naman ng AMLAC na yung information nila nanggagaling sa bangko. So, kung hindi nagbigay ang bangko ng information, hindi rin nila ma-analyze yung problema. So, it really starts with the bank. Pero pag iisipin natin, maraming branches ang bangko eh. No? Pwede ka magbukas ng isang bank account sa isang branch at doon ka mag-deposit at depende sa sino kausap mo doon ay pwede kayong magka-kontsabahan. No? So, yan ang isang bagay na titignan rin namin. Sir, aside from, yan ba yung nakikita nyo parang biggest crack in our banking system? Kaya tayo nagiging, parang sabi nyo nga po, money laundering hub. Yun pong parang ganyang parang, kawalan ng system dun sa mga banks? Actually, may system na tayo eh. No? After itong anti-money laundering law, nagkaroon na tayo ng system. Pero yung enforcement ng system, yun ang pagkukulang. At yung compliance dun sa system, dun yung pagkukulang. Natuklasan ko nga na yung mga bangko, yung compliance nila nasa head office. Walang compliance sa branch level. So, tingin ko yun ang nagiging problema natin dahil sa branches nangyayaring problema pero hindi nalalaman ng head office dahil yung head office sa Makati. Kung yung branch mo nasa Tarlac, layo-layo pa bago mapadala yung mga dokumento sa Makati. So, dapat tignan rin yung proseso at yung sistema kung saan nagkukulang. At again, eye-opener to. Itong nangyari sa Bamban. Kaya nga in aid of legislation, tinitignan din namin ano pa yung mga pagkukulang ng mga ahensya at yung mga stakeholders na rin tulad ng bangko sa pagpapatupad ng proseso natin sa anti-money laundering. Sir, compliance meaning yung mga alerts hindi nagagawang ibigay agad ng branches dun sa mga headquarters? Tama. Correct. Tama ka doon. Yung mga reporting, mga alerts, like yung suspicious transaction, pag nakita mo, nag-deposit to ng 100 milyon pero hindi alam kung saan nanggaling, i-alert mo na yung AMLAC na nag-deposit ng tao 100 milyon pero hindi niya ma-report kung saan galing. Pero ito lumampas kasi umabot ng 4 na taon eh. No? Even AMLAC, aminado bakit umabot ng 4 na taon. So, that's why titignan ako personally, titignan ko itong angulo na ito at para mahinto na yung money laundering sa ating bansa. Opo. Sir, balikan ko lang po ng konti, yun pa rin po sa identity regarding yung Grace Christian School na, sir, yung ganito pong nabanggit nyo nga po nung huli, mga lies, mga kasinungalingan po na nakita na dun sa testimonies ni Alice Go, what does it say about her, lahat po ng mga sinabi niya, and ibig sabihin po ba may tinatago siya dahil dun sa mga pagsisinungaling na yun? Nakakakilabot nga yung kanyang buhay eh. Pag iisipin mo, sa Senate, nagsinungaling siya ilang beses, 2 beses sa hearing. Pumunta pa siya on TV kay Karen Davila para ikwento yung kanyang buhay, na lumaki siya sa farm, homeschool siya. Nung nangampanya siya sa Bambang, ganyan rin yung story niya. Pilipino siya, lumaki siya sa farm. Pero ngayon, nalaman na natin lahat na walang katotohanan doon. Nag-aral siya sa isang formal school. Hindi ito maliit na school, malaking school to. Kilala sa Filipino-Chinese community. Parehong school pa kami, Christian High School. At walang teacher Rubilin. May mga formal teachers rin siya. So talagang makikita mo na itong taong to hindi ordinaryong tao dahil bawat segundo nagsisinungaling siya. No? At bawat galaw niya kasinungalingan dahil sasabihin niya Pilipino yung kanyang
pero hindi naman totoo. So, tapos napasok pa kasama ang mga sindikato. Kaya talagang dapat ayusin natin sistema natin kasi mga ganitong klaseng tao nakakakuha ng birth certificate at kayang-kaya niyang magpanggap na Pilipino at kayang tumakbo sa public office. Ang pinaka-nakakatakot dito yung public office. No? Sa ganyang kagaling magsinungaling, kayang umakyat yan easily to higher positions. No? So, nakakatakot yung ganyan. Kaya hindi natin pwedeng bali-baliin at palampasin at hindi ayusin yung sistema natin dahil naaabuso yung sistema at proseso natin. Sir, thank you so much po. Yung Thank next you. po na magtatanong si Ate Cecil po. Hello sir, good morning po. Cecil. Sir, yun habol ko yung tanong doon sa 300,000 po na nag-i-issue para sa mga Chinese. Obviously, hindi kaya ng mga Pilipino yung 300,000. Sir, wala bang possible measure whether magkaroon ng moratorium sa issuance ng ganitong mga late registration? Para lang Yun ang suggestion yan, Cecil. Hindi pa nabuksan yan, angulo na yan. No? Nagpadala na yung kasi require namin ang PSA to give us a list of solutions. No, yung mga pwedeng i-implement na natin. Kasi may problema na tayo ngayon. Ito nga yung 200. Na-shock na ako. Biro mo 200 fake birth certificate sa isang lugar. No, na napakalayo pa sa Metro Manila. Kaya obviously na inaabuso yan. So sabi namin kahit na wala pang batas, magbigay na sila ng mga list of solutions. Pero dapat ayusin yung proseso. No? For example, may isa sa mga proposal ay bigyan sila ng administrative powers over the civil registry. Para yung civil registrar matakot at pwedeng maimbestigahan ng national. No? So, yun yung nakikita namin isa sa mga reforma. Hindi po ba papatawag yung nasa Santa Cruz para i-clarify bakit ganito kadami? Or local na... Papatawag rin yan. Ipapatawag rin siya. Sir, yung Yes. Ipapatawag. Yung resolution ko para imbestigahan yung late registration, ipapatawag siya. At ipapatawag rin yung mga ibang lugar. Balita ko sa Lanao, may ganyan rin na modus. So, ipapatawag rin namin yung mga civil register para mag-explain. Opo. Yun, sir. Tapos, sir, yung sabi natin kanina, yung manpower ng AMLA ay limited. Tapos parang, di ba nagiging reactive lang sila? Is it parang nakakakita tayo ng possible amendment ng AMLA law? Dapat nga hindi sila reactive. Tama kasi, actually, yun din yung unang bakit ngayon nyo lang nalaman na may problema na? Kung hindi pa pumutok itong Pogo Hub sa Bamban, tuloy-tuloy lang deposito yung mga money launderers sa ating bansa. Si Alice Guo, tuloy-tuloy lang kumukuha ng bilyones na hindi natin nalalaman. Totoo yan. Yan yung unang nakita ko. At ang nagiging issue dito is hindi yung batas, kundi yung enforcement ng batas, yung implementation ng batas, at enforcement rin ng mga rules and regulations. No? So, yun yung nakikita ko. But marami rin dapat tignan sa proseso ng paglaban sa money laundering. May batas na kasi tayo At nakita ko dito hindi lang nasusundan yung proseso. Sir, second to the last, di ba meron kang report dati, Ways and Means yun, di ba, yung Tuban Pogo? Ano na po yung status nun and how will it parang affect itong ongoing development sa hearing ng Pogo? Yeah. Yung unang committee report resolution yun, na final namin at napermahan na nasa plenary na. Pero next week Tuesday, i-hear na namin yung tatlong bills on banning Pogos. Isa kay Senator Joel Villanueva, isa kay Senator Allen Cayetano, at isa sa akin. So, i-hear na namin to para magkaroon na talaga ng batas. At nabalitaan ko sa lower house, meron din ganitong batas. So, para magkasabay na kami dito at magkaroon ng debate. Pagdebatihan na lang natin to sa floor.
para makita natin talaga yung kasamaan ng Pogo at ano yung problema na dinadala sa ating bansa. Opo. Sir, last na. Bali, ano yung mga pieces of legislation in summary, yung nakikita natin na clear na pwede nating itulak sa Senate para ma-address itong mga problems? Thank you po. From this investigation, actually napakadami kaming nakita dito. Talagang revelation to na marami pa tayong kahinaan pagdating sa proseso at sistema. Una-una na dyan nga, yung conflict of interest ng PAGCOR, dapat ihiwalay yung regulatory at operation functions. Pangalawa, yung birth certificate at late registration process natin, dapat may ayos yun. Pangatlo, yung AMLAC, dapat pondohan natin yung kanilang investigation at maimbestigahan rin yung kanyang proseso. Ito yung mga top of mind na lumalabas dito sa hearing namin. At ito yung mga iba dito ay funding at policy recommendation. Pero ito yung mga lumalabas sa hearing in aid of legislation na dapat ipasok sa committee report as recommendations. Salamat po. Si Hannah Borday po yung kasunod. Salamat, sir. Ay, other Hannah po yata. Si Ate Hans. Hannah T? Yes po, Hannah Torrigosa po. Sorry po. Ate Hannah. Hannah T po sa Billionario. Sorry. Hello, I think that's me po. Hello, sir. Hello, Senator Win. Good morning po. Hannah from Billionario News Channel. Sir, ngayon kasi merong nagtitipon-tipon na different advocates sa QC para po manawagang ideklara yung July 12 bilang West Philippine Sea Day, since today we commemorate the 8th anniversary po ng arbitral victory against China in relation to the West Philippine Sea. So, ano pong thoughts nyo regarding the proposal to declare July 12 as West Philippine Sea Day? Okay ako dyan dahil nga malaking victory yan para sa ating bansa at vindication sa atin na nasa tama tayo. At gusto natin pakita sa buong mundo na sumusunod tayo sa international law at ang dapat manaiga yung rules-based order. Hindi padamihan ng bala o padamihan ng armas. Importante na malaman yan ng buong mundo na pantay-pantay tayo pagdating sa mata ng batas. At of course, yung commemoration, ano na rin yan, dagdag information at dagdag information para sa ating mga bata. Marami sa ating mga kabataan hindi naintindihan yung kahalagaan nitong arbitral ruling. Itong arbitral ruling, hindi lang importante sa panahon ngayon, magiging importante sa panahon rin nila sa darating na panahon dahil yan ang magbibigay ng katibayan na nasa tama tayo at sumusunod tayo sa international law. Okay, sir. Salamat po. Thank you. Si Ate Macon po yata, Ate Mac. Sir, kasi nag-text siya sa akin, ang tinatanong yung sinabi ni Senator Risa po, na baka nakikita ba natin yung link ni Digong at hindi ba ma-divert yung attention dun sa investigation? Hindi lang po niya nalinaw saan link ni Digong. Siguro mas maganda tanungin si Senator Risa dahil ano niya yun information na yun, so mas maganda matanong siya. Ay, last na sir, ano yung na-expect natin sa SONA? Pang dagdag. I'll give you I'll issue na lang a press release on that. May mga naisip ako, medyo mahaba lang. Of course, ang unang-una dapat ma-tackle dito ay yung mataas na presyo pa rin, no? Yung pa rin na nagiging problema natin. Yung unemployment natin tumaas lately. So, ito yung mga top of mind ko na dapat ma-tackle din. Pero I'll issue a press release on that. Last na sir, siguro ito, yun. Yung yes. Sabi ni Senator VP Sara, hindi siya a-attend. And dineclare niya as, parang designated survivor siya. Well,
I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the vice president. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the vice president is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa constitution natin. Yun yung responsibilidad ng isang vice president sa constitution natin. So, yun lang ang Pero sir, yung nakikita sa ko. designated survivor, sir, yung sa designated survivor, nawala lahat yung leaders. So, nakatakot tuloy umattend ng SONA ngayon. I don't think Yun naman. I don't think naman ganyan yung kanyang ibig sabihin doon, no. Hindi ko siya nakakausap kaya hindi ko alam kung ano yung talaga nasa isip niya, but I don't think ganun yung nasa isip niya, no. I think ang nasa isip niya is siya yung next in line, no? So, but again, I think better to talk to her para to get kung ano talaga yung nasa isip niya. Nakita ko lang yung interview niya sa TV. Thank you po. Sir, sorry, pahapo lang. Sir, yung pumasok na billions kay Alice Go, coming from 2019 to 2022 lang. So, 2023 to 2024, sir, wala nang transactions? Meron pa rin. Pero yung bulto during those times, no? Natandaan ko yun eh. No? Yung bulto is within 2019, 2020, 2022. Ganyan. Yung bulto. Pero before that, after that, meron pa rin. But we can say that the billions of pesos that came in is until 2024. Pwede yun. Pwede. Kasi if you look at the chart, yung pinaka-bulk ng pumasok is within those time frame. And ang aking theory dyan is because tinatayo yung Pogo Hub. No? Tinatayo yung Pogo Hub sa ban. Oo. So, in other words, pumapasok sa kanya yung pera. Okay. Yung theory ko yan, that's my theory. Sir, yung banks, kaya 2024 lang sila nag-report, even if may bulk na pumasok from 2019 to 2022, nag-report lang sila because the AMLAC asked them to? Because iniimbestigahan na si Alice Go? No. Parang, the way I understand it, is dapat may regular reporting yung covered transaction at suspicious transaction. Pero, parang some of the reports dumating is 2024 lang. No? I'm not sure if it's because of Alice Guo or because late lang talaga pumasok. But the point there is, bakit 2024 lang pumasok yung mga reports? Dapat real-time pumapasok yan eh. Pag merong covered transaction, merong suspicious transaction, immediately pinapadala yan. Bakit delayed by years? Hindi lang by months, by years. But so that's one of... Yes. But the banks initiated, sir, the report. Hindi naman dahil lang sa na-pressure na sila sa amin. Hindi dahil... I'm not sure kung Alice ko pero the way I understand it is nagre-report sila, nadidelay lang itong mga report na ito. I'm not sure if it's because of Alice Go or because tinano sila ng AMLAC, finlag na sila. But the point there is may delay. Regardless what happened, there should not be a delay. Dapat report ka na report. That's the whole essence of money laundering. Nadidetect mo kaagad at nahihinto mo kaagad. Pero kung hindi bibigay mo yung report ng on time, hindi mo ibibigay yung report ng on time, talagang hindi mo madidetect siya dahil late yung report. And that's yun ang aming information. Late yung reports na binibigay. Sir, last na, pwede ba namin sabihin na yung nilagay dun sa list, 36 bank accounts, 12 lots, 12 motor vehicles, ganyan, is that all that she has? So lahat freeze na siya? Lahat. Insofar as dun sa report na yun, na-freeze na. Pero, hindi ko pa sure kung lahat na yun ang assets niya. No, kasi for example, I'll give you an example na wala doon. Meron siyang Balisin Club Resort, di ba? Meron siyang club share sa Balisin na nasa Sal-En. Pero hindi kasama sa freeze order. So I'm not sure bakit hindi siya kasama. No. So hindi pa clear yan sa akin dahil na-file pa lang yung petition yesterday. No. But I think yung
major assets niya, kagaya ng 12 lots at yung bank accounts, na-freeze na yon. Tingin ko may mga butal-butal na hindi pa masyadong nakikita. Or may baka later on magpa-file pa ng supplemental ang AMLAC. But I think yung bulk, no, na ano na siya, na-freeze na siya. Okay. Thank you, sir. Sir, hingi na lang po kami ng copy nung petition or nung CA order pag meron na po kayo. Yeah, pag nakuha ko na yung petition. So, pahabol ng clarification, na-miss ko. So, kailan final ng AMLAC yung money laundering case? Yesterday. Yesterday. Okay. Actually, nag-file sila yesterday. I understand, nag-file sila yesterday. They were trying to get an order from the CA during the hearing. Pero hindi sila makuha. Not yesterday. Kailan ba hearing? Wednesday. Sorry, Wednesday. Wednesday So, sila money laundering, sir. Oo. Okay. Nag-file sila ng Wednesday. Sana may order na. Kasi kung may order na, then pwede nila i-disclose doon sa hearing mismo kung ano yung final nila. Pero hindi sila nakakuha ng order. Nakuha nila yung order gabi na eh. Parang Wednesday night na eh. No? So, that's why kahapon lang sila nag-press release at nagbigay ng detalye. Sir, sorry, clarification. Yung money laundering case po versus Mayor Golang or lahat po nung nandito dun sa mga may frozen assets? Lahat ng nandoon. But if you look at the accounts, ang back doon kay Alice Guo. So, but lahat doon may magkakaroon ng kaso yun. Sorry. Mag-clarify lang po, Senator. Excuse me. Pwede lang po mag-clarify. Go ahead. Sir, pagka tinal na yung anti-money laundering case, so ma-waive na yung bank secrecy law dun sa pwedeng invoke ng mga napailan ng cases? I'm not sure kung ganun ang effect niya. I'm not really sure kung ganun yung magiging effect. No? So, but ang akin kasing information galing dun sa petition eh. So whatever you put in the petition forms part of public records. Whether buong secrecy niya, yung right niya sa bank secrecy mawawave o mawawala. I'm not very sure kung ganyan yung effect. Thank you po. Okay na? Si Mayan yata mayroon. Sir, sorry, isa na lang. Sir, stupid question. Yung billions na yon, sure naman tayo na nandun siya. Hindi pa siya natatanggal? Hindi siya na-withdraw? Ano kasi yun eh. May transaction yun eh. So yung billions yung pumasok, iba lumabas, may pumasok ulit. So, but the period between 2019 and 2022, ang amount nun is billions. Pero hindi ibig sabihin na nasa account siya, lumalabas rin siya. Okay. So yung current account niya, kung magkano ngayon, yun ang wala pa akong information ngayon. No? Okay. But the mere fact, ang punto ko kasi, the mere fact na pumasok billions, at hindi mo ma-justify saan nanggaling yan, at even sa records, hindi mo ma-justify, hindi makita, may problema na kaagad. That's the point of money laundering. You have to justify where your money is coming from. In her case, hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling yun. Okay. Got it, sir. Okay na kayo, guys? Thank you, sir. Totoo na po. Thank you so much. Thank you. Sir. Kakabo lang. Ay, tama na! Seryoso ba? Pag may reunion ba kayo sa Grace Christian, hindi nyo nakikita to si Alice Guo. Mas lower batch 90, ano ba ako? Batch 1991 ako eh. So, yung mga pictures na pinapadala, I think sino ba nagpadala? Si Victoria ba yun? Sino ba nagpadala sa akin? Kasi nagpadala ako sa inyo. Galing mo sa Reddit yun eh. Ang dami. Kasi nga, nung lumabas na ito, marami ng mga anak ng mga batchmates namin nagsabi, o yung mga lower batch namin, sabi, nga, ka-classic ito ganyan. Hindi ko naman ma-verify. Anong pangalan niya doon na? Guwaping? Guwaping. But in picture, hindi ko ma-verify kung siya o hindi. But if you look at yung picture, yung last picture, yung time, pasok naman doon siya sa time between 2000 to 2003. Pero whether siya yung batang yun ang hindi ko ma-confirm.
Sir, malamang sir, may mga childhood crush yun doon, may mga... Baka si Senator. Hindi, ang punto ko kasi, kung 10 years, di ba Marlon, kung 10 years old ka nag-aral ng grade 1, 10, 11, 12, 3 years, matatandaan mo na yon, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nakalimutan ko na. At least 10, 11, 12 years old, meron ka ng kahit papano, may memory ka na. Pero sir, kahit pa paano consoling yung info na talaga naman palang bata pa siya, nandito na siya. Kasi mamaya, di ba, parang mamaya, recently lang siya pinadala, tapos na-alter, na-antedate lahat ng documents. Mas matinding, yung corruption. Actually, it makes sense kung nandito na siya nung 10 years old. Mapipick up po na talaga Tagalog kung ganun kabata. Thank you, sir. Sin marami talagang Chinese nag-aaral sa Grace Christian, ano? Meron din. I remember nung bata ako, marami kaming foreign students particularly China and Hong Kong. Natatandaan ko. So pupunta sila doon, nag-migrate or iba anak ng expat or iba anak ng negosyante, mag-aaral sila 1 or 2 years, tapos babalik na. May mga ganun kami. I remember that. Natatandaan ko. Meron may helicopter doon, sir? Wala. Ipakawala na natin si sir. Salamat po. Senator Win, kayo ho pa rin naging mag-schoolmate ni Mayor Go? Tama ba? Oo nga, the same school kami. Obviously, hindi kami the same batch, no? Mas matanda ako. But 50 years old na ako. But the same school kami sa Grace Christian High School. Maraming maraming interesting, no? Dahil meron din siyang address sa Valenzuela at ina-allege niya na lumaki rin siya o tumira siya sa Valenzuela. So, nalaman nga namin to lately na nag-aaral din siya sa kaparehas na eskwelahan ko sa Grace Christian High School. Opo. E di ho ba, Senator Win, sa mahabang panahon na siya'y natatanong dun sa mga unang pagdinig ng Senado, sabi niya ang nagturo lamang sa kanya ay si Teacher Rubilin at hindi siya pumasok sa eskwelahan. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin niya, nagsisinungaling siya. At doon nga sa interview sa ENC rin, kay Karen Davila, inulit niya rin yun na lumaki siya sa farm at homeschool siya. Pero klarong-klaro yung ebidensya na hindi siya homeschool. From grades 1 to grade 3, nag-aaral siya sa isang eskwelahan, formal school. Merong records, kompleto yung attachments doon sa school records. At ang Grace kasi nasa Quezon City yan, kaya malayong maging farm yan. So talagang lumalabas na nagsinungaling siya. Opo, ano hong mga ebidensya po natin na magpapatunay na talagang hindi nag-homeschooling si Mayor Alice Go at talagang pumasok sa eskwelahan? Yung attachment po na binabanggit ninyo, ano po yung mga dokumentong yun, Senwin? Doon sa attachment na yun, dahil kung mag-aaral ka sa isang school, dapat meron kang attachments doon. No? For example, birth certificate. At kung ikaw ay foreign students, i-attach mo din yung alien certificate card mo. So, in-attach niya yung alien certificate card niya, in-attach niya rin yung birth certificate niya, pero yung birth certificate niya in Chinese. So, original from China yung kanyang birth certificate, pero tinranslate ng school. At lumalabas nga doon sa translation na ang tatay niya ay si Guo Jiangjong, yun yung lumalabas sa mga ibang papeles rin, at si Lin Wenyi ang nakasulat doon sa birth certificate niya. So, nagpapatunay na itong dalawang to ay magulang niya dahil sa maraming dokumento, yan rin ang nakasulat doon. Opo. Doon sa kanyang pag-i-enroll, doon sa eskwelahan po na yon, anong pangalan ang ginamit po niya sa pag-i-enroll? Ang ginamit niyang pangalan ay Guo Huaping. Kaya nung lumabas na itong si Alice Go, hindi alam ng eskwelahan dahil wala namang Alice Go doon sa eskwelahan. Yung mga kaklase niya, hindi rin alam dahil wala namang Alice Go na kaklase. Pero nung lumabas na itong Guo Huaping, marami ng mga kaklase niya, mga kabatch niya, ay nag-umpisa na mag-text. Kasi alam mo yung alumni, meron kaming group chat Oo. So lumabas na, I'm sure meron ka rin ganyan, Johnson. No? So lumalabas na yung mga chismis, mga kwento na may posibilidad na doon siya nag-aral. Kaya nag-investigate pa kami further at yun na nga, lumabas sa dokumento na doon siya nag-aral ng grades 1 to 3. So kung baga ho, Senwin, ay nagkakatanungan siyempre ang mga naging estudyante na isang eskwelahan, kung may group chat man yan,
Meron bang nagkukumpirma na halimbawa ay batchmate man lamang ni Mayor Go na talagang doon nga nanggaling sa eskwelahan na yon? Si Mayor Go? Actually meron, no? Meron nag-umpisa yan sa Go Huaping. May mga estudyante na nagsabi meron silang kaklaseng Go Huaping. May mga picture pa nga na pinadala eh. Ganon? May mga picture. Siyempre tayo, di ba, nung bata tayo, meron tayong class picture, meron tayong picture. So, pinadala nila yun dun sa aming group chat. Kaya, nag-umpisa kami magtanong-tanong. At lumabas nga, kinonfirm ng eskwelahan na si Go Huaping ay doon nag-aral. At alam naman si Go Huaping at si Alice Go, isang tao yan. Kanina sa hearing, kinonfirm yan ng NBI ulit na iisang tao lang si Go Huaping at si Alice Go. Opo. Senwin, anong pakiramdam po ninyo na hindi ho kayo sinisipot sa inyong pag-iimbeta doon sa inyong resource person sa Senado? Ako personally, ang feeling ko, binabastos kami. At ang feeling ko ay binabaliwala niya ang Senado at yung investigasyon na isinasagawa ng Senado. At ito ay proseso at kabahagi ito ng ating sistema. At kaya nag-issue na ng contempt ang committee at susunod yan yung arrest order na i-issue ng Senado. Para ho yung arrest order ay umusad, ano na lang ang kulang, Senwin? Actually, ang kulang na lang yung contempt. By process kasi dapat makontempt siya. At pag na-contempt, ay mag-i-issue ang Senado ng arrest order. Meron tayong, ang Senado may sariling sergeant at arms yan. May sariling, kumbaga, enforcer. Oo, may sariling enforcers yan. I-enforce yan. Pag hindi mahanap, hihingi ng tulong sa police. At kanina rin, dahil nga lumabas yung contempt at yung arrest order sa susunod, pati yung Bureau of Immigration na nandoon ay na-flag na rin siya. At yan ang gagamitin lang basis for the whole departure order. Sa ngayon ho ba, Senwin, anong information ninyo from the Bureau of Immigration? Si Go Huaping ba or Mayor Alice Go ay nasa Pilipinas pa rin? Base sa information kanina sa Bureau of Immigration, nandito pa siya. At mayroon ng lookout bulletin sa kanya at wala naman nare-report na may ganitong si Alice Go o si Go Huaping o yung ganitong itsura ay nakalabas ng bansa. Dahil ngayon, biometrics na tayo eh. Diba? Kung alis tayo ng bansa, kinukuha yung picture natin. So, wala naman pang nare-report na ganyang itsurang lumalabas ng bansa. Kanina kausap po namin yung abogado, yung legal counsel ni Mayor Alice Go, si Attorney Stephen David. Ang sabi po niya hindi nabibigyan ng due process yung kanyang kliyente at una, masama daw ang pakiramdam, hindi nakadalo ho sa pagdinig ng Senado. Ang sabi ko nga, kung ang issue ho pala ay public perception, kasi parang ganun daw ho ang nangyayari na trial by publicity ang nangyayari sa kanyang kliyente, sabi ko, bakit hindi nyo padaluhin na lang para makasagot ng direkta doon sa tanong ng mambabatas pero hindi rin nabibigyan ng tamang panahon at due process yung kanyang kliyente? Anong say po ninyo? Alam mo, Johnson, sa pagdinig namin, mahabang oras ang binibigay natin sa mga resource persons. Kanina nga, even si Mayor Kapil, kung mapapanood mo yung hearing, talagang binigyan siya ng mahabang oras para magpaliwanag. At ganun rin nung si Go Huaping ay nasa Senado, binigyan din siya ng mahabang oras para magpaliwanag. Hindi naman siya pinuputol, hindi naman ini-interject. At yan talaga ay para magbigay niya yung kanyang panig at yung kanyang side at mabigay niya yung kanyang pagpapaliwanag. Pero nakakapagtaka nga yung kanyang letter, yung excuse letter na pinadala sa Senado. Sinabi niya rin doon na yung doktor ayaw mag-certify na meron siyang sakit. Parang nakaka-insulto naman yung ganitong paliwanag na even medical certificate hindi sila makakakuha. Sa dami ng doktor sa ating bansa, sila makakuha ng kahit isang medical certificate para patunayan na meron talaga siyang medical condition. Opo. Senwin, paano po ito? Merong petition na na-file sa Supreme Court yung kampo ni Mayor Alice Go. Hindi ho ba ninyo nakikita na magiging hadlang po ito sa tuluyang halimbawa ay paglalabas po ng arrest warrant kung maglalabas man ng arrest warrant ng Senado laban kay Mayor Go? Ini-expect naman na yan ng Senado. No? Kahit ako, ini-expect ko na ganyan ang gagawin nila. Pero ang Supreme Court, nirespeto yung co-equal branch ng ating gobyerno. At dahil ang Kongreso o Senado as a whole ay isang co-equal branch, nirespeto yan ng Supreme Court na gampanan ng maigi yung trabaho ng Senado at Kongreso
Binibigyan ng malaking latitude o leeway yung paggagampan ng trabaho ng Senado in aid of legislation. Meron ng susunod na hearing pa, Senwin. Hindi pa namin na pag-uusapan, Johnson. Marami kasing lumabas na information kanina. Ang aking recommendation sa committee ay mag-issue na rin ng subpoena doon sa mga may-ari ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Kasi hindi natin matutuntun yung mastermind, o hindi natin makikita yung pinaka-mastermind kung hindi pumunta itong mga may-ari. At dalawang hearing na sila hindi pumupunta, kaya nag-issue na rin ng subpoena ng committee para pwersahin silang pumunta at magbigay ng paliwanag dahil hanggang ngayon hindi pa namin nakikilala kung sino mga may-ari nitong Pogo Hub. How about Senwin, si dating Spokesman Roque, kasama ba sa mga posibleng iimbitahan sa susunod na hearing? Dahil lumabas yung kanyang pangalan kanina, maiimbitahan siya. At maganda rin yun para mabigay niya yung kanyang paliwanag dahil nga nung nangyari itong alleged lobbying, wala naman na siya sa pwesto. Pero maganda rin mabigay niya yung kanyang side, yung kanyang panig kung ano ba talaga nangyari. Alright. Senator Sherwin Win Gatchalian, maraming salamat po ulit sa oras po ninyo at sa pagsagot sa tawag po namin. Good night. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Johnson. Thank you. Thank you. Thank you po. Ready na siya? Anak. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.